A blessed Saturday morning po sa ating lahat, mga kapatid, sa lahat ng sumusubaybay sa amin dito sa TSCCFI sa aming daily morning devotion na Morning Tilaok. Welcome po ulit. Alam ko medyo may kasungitan ang panahon natin ngayon, but please keep safe and let's allow yung ganitong panahon to meditate. Ano ba yung gustong sabihin ng Lord sa atin ngayong morning? Let us all pray. Lord Jesus, maraming salamat sa panibagong umaga na binigay mo sa amin, panibagong kalakasan, hininga, a proof of your living grace sa bawat isa. Dalangin ko sa umagang ito na ano man yung nais mong sabihin sa amin ngayon, tulungan mo kami to be receptive and repentant enough at maging daluyan ng pagpapala para sa iba. May your words reach out yung mga kabataan namin ngayon, yung bawat pamilya, Lord God, na nangangailangan nito. And use me mightily for your greater glory and honor. And use this platform, Panginoon, para mas maraming maligtas na buhay sa inyong. Marami pong salamat. Be lifted up and be enthroned in our morning devotion this morning. In Jesus' name, amen and amen. So, ang ating prayer focus po for today, August 8, Saturday po ngayon, pray that the next generation will know, speak, meditate on, and live according to God's truth. So, ang ating focus verse po to support that prayer is from Joshua 1:8. In New International Version, sabi po doon, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. I entitled this morning devotion po na Know, Speak, and Live It. Yung ating prayer theme po this week is a message for the next generation. At ito yung mensahe ng ating Panginoong Diyos na ibinigay niya kay Joshua. When Moses died, ito yung kabilin-bilinan ng Panginoon kasi siya na yung kumbaga naging ere, siya yung naging successor ng leadership ni Moses to lead the Israel papunta sa promised land. At ang kabilin-bilinan ng Panginoong Diyos is i-keep yung commandments, yung book of always sa kanyang mga bibig. Meditate it on day and night at maging careful to everything written in it. At yung pangako ni Lord, ito naman yung kagandahan sa Lord, mga kapatid eh. Yung pag may premise, pag ginawa mo yun, there's always a promise. No? And sabi doon, you will be prosperous and successful. At ito yung gusto din natin sa ating mga kabataan ngayon, no? Na maipasa sa kanila. Reminding them yung lessons ng buhay, to preserve yung values that truly matters, and to learn from their past mistakes and maging responsible and accountable on everything they did kasi it will affect on their future. And nakikita natin ngayon mga kapatid, I personally observe na grabe pabata ng pabata. Ano yung mga kabataan ngayon na gumagawa ng mga bagay na hindi naman dapat gawin pa sa ganong edad or hindi talaga dapat gawin. Yung ganong mindset that they can kill, they can do something na hindi akma sa edad nila. But why? Kasi they are living now on a fast-paced and changing world na andyan yung maraming challenges, yung pressure, how they will going to succeed academically, yung influence ng social media, yung tukso to conform sa mga worldly values, may family struggle, may mental health concern, at yung hindi kasiguraduhan kung may kinabukasan bang maganda na nag-aabang sa kanila. So yan yung mga iilan lang sa nakakaapekto sa ating mga kabataan, mga kapatid. Kaya tayo bilang believers, kailangan maging open tayo doon eh. Na ito yung kinasasadlakang buhay ng mga kabataan natin. At maraming boses competing for attention that many young people are searching ngayon, ano ba yung totoong identity? Ano ba yung totoong purpose? Ano ba yung totoong direction that they should take? And as believers, kailangan ma-recognize natin and we should recognize that the greatest need of this young generation is hindi lang edukasyon, kapatid. Hindi lang technology, hindi lang opportunity, but a strong foundation na malaman yung katotohanan sa Panginoong Diyos. And sa culture ngayon that the changes is constant,
tandaan natin na ang salita ng Panginoon ay hindi nagbabago. Reliable and it is relevant that can give wisdom, guidance, and kalakasan sa ating mga young people for them to navigate sa ganitong mundo na grabe na ang kompromiso. So, according to Joshua 1:8, ito yung gustong ibilin din natin sa ating mga kabataan ngayon. The ways, important ways that our next generation should para makabuild sila ng strong and lasting faith according sa Joshua 1:8. Number one, they should know God's truth, kapatid. Sabi doon ng Panginoong Diyos, keep this book of law. So meaning, it is building a foundation according to God's word. Ang desire ng Panginoong Diyos is yung next generation is maging firmly rooted talaga sa salita. Alam niyo po, ang dami ng mga fake news ngayon, ang daming confusing information na mabilis na lang lumalaganap through social media through digital platform ngayon. Patandaan natin that upon knowing God's truth, it provides yung pundasyon ng faith, ng totoong wisdom talaga, ng discernment in an increasing, confusing world na meron tayo ngayon. Ang kabataan po natin today, matatalino sila pero sobrang curious. Gusto ma-experience lahat. And let us use that curiosity that will lead them to know who Jesus Christ is. Gamitin natin yung opportunity na yon na malaman nila na ito talaga yung totoong makakapag-ayos ng buhay nila. And nang sa ganun, when they seek God's perspective, no, they will do it every moment na gagawa silang desisyon sa buhay nila. They will rely solely sa pangako at sa salita ng Panginoong Diyos instead sa kung ano yung mga sinasabi ng social media influencer ng kultura natin ngayon at ng mga iba't ibang personal opinions. No, tulungan natin yung next generation natin to hunger for God's word and to grow in knowledge and sa salita ng ating Panginoong Diyos. Marami ngayon, yes, lumaki sila sa Sunday school, but later on, no, hindi talaga sila naging rooted. Hindi na ituro sa kanila why they should follow it, why they should obey it. Kaya we, as spiritual leaders, mga nauna sa kanila, tayo yung dapat maging number one na susuporta sa kanila and feeding them sa kung ano yung katotohanan, mga kapatid. And pangalawa, hindi lang dapat nila malaman ito, but they should speak God's truth in their daily living. Sabi doon, always on your lips, meaning declaring and sharing God's words boldly. Joshua was instructed ng ating Panginoong Diyos na panatilihin yung salita ng ating Panginoong Diyos. God's truth should not only be made known internally, ilang pang personal, but also be spoken openly para magamit yan to encourage, to teach, and witness to others. Masyadong vocal yung mga youth natin ngayon Freely, nilalahad nila sa social media platform yung mga gusto nilang sabihin. And kung alam nila, mga kapatid, ang katotohanan, sila yung malakas na puwersa at malakas na boses na makakapagsabi na ang kaligtasan ay sa ating Panginoong Diyos lamang. Pero kung hindi sila guided, hindi sila naturuan, mga kapatid, sayang yung boses nila Minsan nagagamit sila para magwelga, sabihin ng kung ano-ano. Matatapang sila, mga kapatid Pero kung maturuan sila sa tamang tapang, na i-declare yung salita ng ating Panginoong Diyos, makikita natin how wonderful and beautiful ang mundo natin. Pag ang kabataan, ang boses ng masa ay ang kabataan na may salita ng ating Panginoong Diyos. So let's encourage them to speak the truth with wisdom, with grace, and love. Mga kapatid, gamitin natin yung tapang nila, yung boses nila sa pag-declare na may pag-asa sa Panginoong Diyos. Pero kung hindi nila alam kung ano yung totoo, confused sila kung ano ba yung dapat nilang sundin, kapatid, magiging sira at pasira ang ating mundo. Pangatlo, let's help them to meditate on God's Word. Day and night, sabi ng Panginoong Diyos kay Joshua, meaning allowing God's Word to shape their heart, to shape their mind. Meaning regularly nagre-reflect sila para ma-shape yung thinking nila, yung attitude nila, yung actions nila. Tandaan natin that a transformed mind will lead to a transformed life. Alam nyo, nakakalungkot na mas mahaba pa nga yung time na ginugugol nila sa gadgets
sa screen time, yung tawagin ngayon. Kung ano yung madalas na feed nila sa kanilang mind, mga kapatid, through what they are reading, kung saan sila mas exposed, yun yung nag-i-influence sa character nila. Kaya makikita mo ngayon, pag masyadong addictive sa games, mas nagiging, sila anong tawag nito? Mas nagiging marahas sila, mas nagiging aggressive sila. Pero kung maitama iyon, yung meditation, araw-araw, kapatid, maraming isasalba na buhay tayo ngayon sa ating panahon. Let's mobilize them, let's feed them on what truly matters sa kanilang buhay. Let's help them to delight on God's word and allow it to guide their thoughts and their decisions daily. Kaya tandaan, yung makikita nyo ngayon, mga impatient Mga impatient yung mga kabataan natin, very drastic, pag gumawa ng desisyon, pagka gusto nila, hindi natin sila mapipigilan. Why? Ano ba yung nag-i-influence ng kanilang mga kaya nga ngayon, wag lang natin mahinto na malaman nila, ma-share natin yung totoo sa kanila, that they should speak about it, meditate on it. But pang-apat, yung pinaka-importante mga kapatid, is to live according to God's truth. Sabi doon, be careful to do everything written in it. So, tulungan natin sila that they walk in obedience and in faithfulness sa salita ng ating Panginoong Diyos everyday. Tandaan natin that knowledge without obedience is incomplete, mga kapatid. So God calls this young generation, God calls His people, not only na mapakinggan, maging hearer lang, maging receiver lang ng kanyang salita, but also maging doer ng mga ito, to apply it faithfully sa ating mga pamumuhay. Tulungan natin, let us empower our next generation to live out their faith faithfully and to remain steadfast despite sa magulong mundong ito, despite sa maraming pressures sa mundong ito. Wag sila nawa mag-compromise, mga kapatid. Pero alam nyo, naniniwala ako na gagawin lang din nila yun kapag mas marami silang nakikitang gumagawa. We should live and lead by example, mga kapatid, so that our generation, maklaim nila yung promise at they do the premise, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos. Number 5, they will experience God's blessing through obedience. At tandaan natin na yung pag-obey nila, ito yung magiging protection nila, mga kapatid. Hindi dapat ito isipin nila na restriction ito sa kanila, but a protection para magkaroon sila ng magandang future. So that, sabi ng Panginoong Diyos kay Joshua, then you will be prosperous and successful. Tandaan natin na ang prosperity, ang success ay makakamtan lang kapag ang isang tao ay obedient na sumusunod sa salita ng ating Panginoong Diyos. So as they embrace all of these principles, mga kapatid, let's help them embrace it so that they will experience yung totoong identity sa Panginoong Diyos, yung guidance, magawa talaga nila yung God-given purpose nila at matanggap nila yung promise ng blessing na nagmula sa ating Panginoong Diyos. And this generation will become a generation that honors God and truly impacts the world for His glory. At katuwang po ang TSECFI, nawa hindi lang ang TSECFI, kundi lahat tayo, lahat ng churches na nagsasamba sa Panginoong Diyos in spirit and in truth, i-lead natin ang ating young generation on knowing Christ more, na yung identity talaga nila ay nasa ating Panginoong Diyos. So as we pray that our next generation will know the truth, will speak the truth, will meditate on it, hindi lang matapos hanggang doon, but they should live according to it, mga kapatid. So, ang una lang din naman na magpupush niyan, tatay, parents, yung mga spiritual leaders, teachers, let us lead our next generation to Christ. Dahil wala nang safest place kundi ang presensya ng ating Panginoong Diyos. We cannot afford that young people are dying without knowing Christ. We cannot afford na marami pang buhay ang masisira, mawawasak na hindi nila nalalaman at natatanggap yung katotohanan na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Let us pray that our next generation will become men and women who passionately love God,
boldly declaring His truth and diligently seek His wisdom and faithfully walk in obedience to His will. Let us all pray, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus. Kitang-kita mo, Panginoon, ang sitwasyon ng aming mundo. Kung saan kitang-kita mo rin na pababa ang moralidad ng aming mga kabataan. Hindi naman lingid sa kaalaman mo, Panginoon, na pabata ng pabata, nakakagawa ng hindi maganda. At pabata ng pabata, nawawala ng pag-asang mabuhay at magkaroon ng kumpiyansa sa iyo, mga salita. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na isalba mo ang generation namin. At gamitin mo kami, gamitin mo all of your followers, your believers, to speak boldly the truth na natanggap namin mula sa iyo. At huwag kaming babakla-bakla sa decision making. Huwag kaming patumpik-tumpik na i-share at i-broadcast ang gospel mo, Lord, saang community mo man kami tinalaga. Dahil Lord, kung masisira ang buhay ng mga kabataan at hindi maninindigan ang aming mga kabataan, Lord, masisira din ang kinabukasan ng aming susunod na henerasyon. Help them to know you and to embrace your truth and to live in it. Makita nila yung totoong identity nila, yung purpose nila sa katotohanan, nagmumula sa iyo at hindi lang sa sabi-sabi sa kung ano yung sinasabi ng social media ng mga iba't ibang influencers out of personal opinions, but Lord, kung ano yung sinasabi ng Biblia, kung ano yung sinasabi ng gospel, kung ano yung sinasabi ng salita mo at kung ano yung ipinangako mo sa amin, that if we will follow it, if we will keep the book of law day and night, meditating on it, we will have a prosperous and successful life, Panginoong Diyos. And Lord, sa mga parents na nakakarinig ngayon, sa mga teachers, sa mga adults na nakakarinig ngayon, Panginoon, gamitin mo kami na Lord, wag manghimagod, wag mapagod, na itulak ang aming mga kabataan patungo sa iyo, Panginoon, in knowing you, Jesus, nang sa ganun isuko nila ang kanilang buhay sa iyo, Panginoong Diyos. And Lord, maging clear yung identity nila sa inyong paanan, Panginoon. And Lord, God, we pray, Lord, that this next generation will encounter your truth, that they will receive your saving grace, Lord Jesus Christ, and faithfully sundin nila ito, Panginoon Diyos. And Lord, God, we pray din sa aming co-warriors ngayon, si Sister Helen Constantino, na nung nakaraang araw, Lord, nagpa-check up sila. And Lord, merong nakita, Lord, sa kanyang urine. Lord God, dalangin ko na ano man yung tinake niyang medicine ngayon at yung pananampalataya na meron siya, it will lead to complete healing na nagmumula sa iyo, Panginoong Diyos, at wala nang anumang infection, wala nang anumang negative, Lord, result na makikita, Panginoong Diyos, sa follow-up check-up niya. Lord, your grace is enough, and Lord, by your stripes we have been healed. Kaya salamat sa kagalingan ni pinagkaloob mo sa Kanya. Hindi lang sa Kanya, kundi Lord, sa lahat ng aming mga kapatid ngayon na nakakaranas ng karamdaman, Panginoon, physically, emotionally, mentally, and spiritually. Lord, God, I claim the healing, the wholeness that comes from you alone, and yung hope na nagmumula sa inyo, Panginoong Diyos. Maraming salamat. Lord, I pray then, Lord, please save Philippines, Panginoon. Let your mercy and grace flow upon us, and please carry out your plan sa bansang Pilipinas, Panginoon, at ganun din sa bansang Israel na iniibig. Marami pong salamat. Patuloy kaming umaasa sa inyo, Panginoong Diyos. Be enthroned and be lifted up. Kalooban mo pa rin po ang masunod sa aming mga buhay. Marami pong salamat. In Jesus' name, Amen and amen. God bless you, mga kapatid.